Gabi sa ato ang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang Daily Dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Mga kaigsuunan, ato kining sugdan ang ato ang pagtuon sa pulong sa atong Ginoo pinaagi sa usa ka awit. Di ako mahadlok kang Jesus, bisan asa iya kong pagmanduan, ug way pagigdait kung wala siya. May kasiguruhan kuyog kang Jesus, sumunod, way kahadlok ko. Kay may kaluwasan kuyog kang Jesus, bisan nasa kuniya pagadada, isugilon ko ang kaluwasan niya. Bisan nasa nga dapit mo adto ko, musugot ako kay kuyog si Jesus. Sumunod, way kahadlok ko. Kay may kaluwasan kuyog kang Jesus. Amen. Thank you for that wonderful song mga kaigsuunan. So by this time, akong gihangyo ang tanan to please open your Bibles with me in the book of Jeremiah chapter 44. And atong basahon lang ang verses 16 down to verse 23 mga kaigsuunan. So our Bible study tonight is entitled Spiritual Diagnosis, April 29 sa atong mga daily bread mga kaigsuunan. Atong bagabasahon ang verses 16 down to verse 23. The Bible says, "As for the word that thou hast spoken unto us in the name of the Lord, we will not hearken unto thee. But we will certainly do whatsoever thing goeth forth out of our own mouth, to burn incense unto the Queen of heaven, and to pour out drink offering unto her, as we have done, we and our fathers, our kings and our princes, in the cities of Judah, and in the streets of Jerusalem, for then had we plenty of victuals, and were well, and saw no evil. But since we left off to burn incense to the Queen of heaven, and to pour out drink offering unto her, we have wanted all things." Meaning, nanginahanglan sila. Wa sila kwarta. We wanted all things. "And have been consumed by the sword, and by the famine. And when we burn incense to the Queen of heaven, and poured out drink offering unto her, did we make her cakes to worship her, and pour out drink offering unto her without our men? Then Jeremiah said unto all the people, to the men, and to all the women, and to all the people which had given him that answer, saying, The incense that ye burn in the cities of Judah, and in the streets of Jerusalem, ye and your fathers, your kings and your princes, and the people of the land, did not the Lord remember them? And came it not into his mind, so that the Lord could no longer bear because of the evil of your doings, and because of the abomination which ye have committed. Therefore is your land a desolation, and an astonishment, and a curse without an inhabitants, as at this day. Because ye have burned incense, and because ye have sinned against the Lord, and have not obeyed the voice of the Lord, nor walked in his law, nor in his statutes, nor in his testimonies. Therefore, this evil is happened unto you as at this day." Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, sa imuhang grasyang gihatag kanamo, Amahan. I pray that you would bless this Bible study tonight, Ginoo. Pagka nindot sa mga pulong, Ginoo, nga imong gipahinumdom kanamo, Lord, and it is very, very true sa kinabuhi sa mga Kristohanon today. I pray, Ginoo, nga magpadayon kas paghatag og mga pagtulun-an kanamo. Ihatag ang kaalam sa imong ubos nga alagad, Ginoong Dios. Nanginahanglan mi kanimo, Amahan, sa kanunay, kay nasayod ka wa mi mabuhat og walay ka. Thank you for the way you will give us success karon kagabion. In Jesus' precious name, amen and amen. So mga kaigsuunan,
the title of our Bible study is Spiritual Diagnosis. And it is very relatable sa atong panahon karon mga kaigsuonan. Kaganina as I was studying, I am almost tempted to read from chapter 41 paingon sa chapter 44 sa ato ang text karon mga kaigsuonan, but to save time ato lang basahon ang ato ang chapter ang gibutang diri sa ato ang daily bread mga kaigsuonan. But certainly I wanted to go back sa chapter 41 para atong makita gyud ang background mga kaigsuonan nganong naistorya nis mga katawhan sa Israel kaniya tong teksto karon. So ako ang Bisayaon gamay ug akong ipasabot sa inyo unsay gipasabot sa ilang istorya. Now mga kaigsuonan, previously kung tanawon nimo ang verses 1 paingon sa verse 15 sa Jeremiah chapter 44, si gitawag nga Jeremiah na siya'y warning o gihatag na mura bitaw kasubo at ubangan sa mga katawhan sa Israel. Jeremiah is saying, undangin na ninyo ang inyuhang paghalad sa Queen of Heaven. At this time, ang mga Hudiyo, mga kaigsuonan, this specific people is na sa Egypt. They are in Egypt at this time. Kinisibat sila gikan sa Jerusalem paingon sa Egypt, and I will be giving you the background afterwards. Ako sa tanahon sinitabo diri. Now, pag-abot nila Egypt, ato makita mga kaigsuonan nga nagsimba sila sa mga Diyos-Diyos sa Egypt, and they were burning incense for the Queen of Heaven. And that is Astoret mga kaigsuonan in Egypt. Now ato makitaan karon nga ang ingon ni Jeremiah, undangin na ninyo, dili na maayo, God will be angry to you. Now ang tubag nila mga kaigsuonan, verse 17, but we will certainly do whatsoever thing goeth out of our mouth. Tanaw nimo ang verse 16, as for the word that thou hast spoken, giingon ni Jeremiah, unto us in the name of the Lord, we will not hearken unto thee. Di may maminaw. Nga naman, ang ilang argument, sukad mi naghunong og halad sa Queen of Heaven, nagka-problema nami. Kaniadto, sa diha nga gahalad pa mi sa Queen of Heaven, daghan mig panalangin. You see, walay niabot nga problema sa amo og karon noon nga nagundang mighalad sa Queen of Heaven na anay famine niabot nangamatay ang among daghang mga kalalakinan unya pagkahuman we are having wants, meaning dagag kulang daghan og kalisod. So karon mga kaigsuonan, ila karong gi connect ang ilang kalisod og kasakit tungod sa paghunong nilag simba sa Queen of Heaven mga kaigsuonan, murag kuyaw nga argument. You see? And it is happening in our time today. A lot of people who are just converted to Christianity, and then they are facing problems after they were saved mga kaigsuonan. Muana din ang mga bagong mga nangaluwas nga mali man siguro ni atong desisyon nganong nibalhin tag relihiyon. Kay katong gitawag nga didto sa tong daang relihiyon, wala man ta nagaproblema ani. Karon na noon nga nakristohano na ta, nagkalisod-lisod naman noon ta. And ato makit-an mga kaigsunan, they are making that argument in order for them to go back to their old religion. And this is what happening sa Israel mga kaigsunan in the book of Jeremiah, chapter 44. But karon, para ato ning mas masabdan, let us go back to chapter 41 para atong makit-an nganong naaman sila sa Egypt in the first place ug unsay hinungdan nganong nakaabot sila didto. Now, to give you the background, Atrastas chapter 41 mga kaigsunan. Don't worry, I will not be reading everything. Magkuha lang og mga bersikulo for you to understand kung unsa ang mga panghitabo niining panahon na. Now, ang background ani mga kaigsuonan, remember ninyo ang last king of Israel, si Jehoiakim or Jehoiachin. Aning panahon na si Jehoiachin mga kaigsuonan is captured by Babylon, ni Nebuchadnezzar, king of Babylon. So wala pa sa picture si Nebuchadnezzar, si yapang papa si Nebuchadnezzar. Nato makitaan, captured siya sa Babylon mga kaigsuonan, and while he is captured in Babylon, si gitawag nga ang hari sa Babylon, nagbutang siya governor didto sa gitawag nga mga Hudiyo mga kaigsuonan nga si Gedaliah.
Si Gidalaya ang iyahang gobernador. And if you wanted to read it for yourself, it is found in 2 Kings chapter 25. So, gidakop niya si Joachim, unya gihimo niyang gobernador sa gitawag nga Jerusalem, Israel, si Gidalaya. And naanay gidakop ang Babylon mga kaigsuonan, gidala na niya didto sa Nebuchadnezzar. Ang kaning mga tao karon diri sa Jerusalem is only the remnant na bilin nga wala na apil og dala ni gitawag nga hari sa Babylon naay mga remnant na bilin. And ang governor is si Gidalaya. Now ang nahitabo mga kaigsuonan, kung tanaw nimo, basahon na to para to mas masabdan, chapter 41. Look at this in verse 18. Because the Chaldeans, for they were afraid of them. Nanghadlok ang mga Hudiyo nga naman. Because Ishmael, the son of Netaniah, had slain Gedaliah, the son of Ahikam, whom the king of Babylon made governor in the land. There was a person named Ishmael mga kaigsuonan, and kung tanawon nimo ang chapter 25, na inapulo ka mga tao kauban ni Ishmael sa 2 Kings chapter 25, ila karon nga gipatay si Gedaliah, governor of Jerusalem at this time. Na mga kaigsuonan, nangahadlo kaayo ang mga katawhan. Why? Tungod kay basin unya nga hotdon sila patay sa Babylonian king, kay nganong nirebuild sila, gipatay nila ang gi-appoint nga governor sa Babylon. And that's the reason why gapangita sila pamaagi karon kung unsa ang ilang buhaton. Now, previously at this time sa wala pa ning nahitabo ang captivity, nag-warning si Jeremiah mga kaigsuonan nga og di mo magbag-o og dili mo maginarong sa inyong kinabuhi, di mo magrepent, God will make you captive in a foreign land. Wa sila nituo, wa sila naminaw. Apan at this time, niabot na ang pruweba nga tinuod gyud ang giingon ni Jeremiah. They are now captured by the Babylonians ngadto sa Babylon. So meaning, nagtuo na sila karon nga tinuod gyud ang giingon ni prophet Jeremiah. Now karon niduol sila kang Jeremiah kay nagaproblema naman sila. Kay hadlok man sila tiwasan sa Babylonian king kay ilamang gipatay ang governor. Now ato makita kay sun niduol sa Jeremiah karon. Jeremiah unsa among angay buhaton. Now ato makit-an mga kaigsuonan in chapter 42 ato makit-an karon nga mauni ang ilang gitawag nga pagduol kang Jeremiah. Look at this. The Bible says in verse 2, and said unto Jeremiah, unsa lang gingon Jeremiah, the prophet, let we beseech thee, our supplication be accepted before thee, and pray for us, that the Lord thy God, even for all this remnant, for we are left but a few of many, as thine eyes do behold. Gamay nilang nabilin sa amo, sumala pa nila kang Jeremiah. Now, verse 3, chapter 42, that the Lord thy God may show us the way wherein we may walk, and the thing we may do. So niduol lang Jeremiah karon nangayo sila tambag. Nga prophet Jeremiah, kita man nimo no, tinuod gid imong wali kaniadto nga mahimo ming captive. Karon gamay na lang kay nabilin sa amo, remnant na lang. So pwede ba nga magampo kas Ginoo? Unya imong pangutanon ang Ginoo kung asa ba mimong paingon, unsa bay among angay buhaton nga masulbad nga problema? Now Jeremiah mga kaigsunan, murag na salig nila tungod sa ilahang previous nga mga rejection. So naingon si Jeremiah, kung imong basahon pa dayon chapter 42, yes, mosugot ko, akong tubagon ang inyong pangutana, moampo ko sa Ginoo, pero di nako dungangan or di nako kulangan ang giingon sa Ginoo. I will tell you everything what the Lord will tell me to tell you. Now after 10 days niabot ang tubag sa Ginoo mga kaigsunan. Verse 7, and it came to pass after 10 days the word of the Lord came to Jeremiah. So unsa man ang giingon ni Jeremiah. Verse 10, if ye will still abide in this land, then I will build you and not pull you down, and I will plant you and not pluck you up, for I repent me of the evil that I have done unto you. So ang ilang angay buhaton mga kaigsuunan, dili sila muadtog Egypt. Kaya ang planos mga katawhan aning panahon na,
kay muraog delikado man ilang sitwasyon didto sa Israel kay basing balikan sila ni sa Babylon, ilang plano musibat sila, mubalik sila ag Egypt, they will go down to Egypt mga kaigsuonan. Sa diha ni dool sila kang Jeremiah, ang tubag sa Ginoo ayaw adtog Egypt. Pabilin diya sa inyong lugar. Ay mo kahadlok kang gitawag nga sa King of Babylon. I will tanaw ni mga kay verse 12, and I will show mercies unto you, that he may have mercy upon you and cause you to return to your own land. Ay mo kabalaka, stay lang mo din ha. Kay maluoy ang hari sa Babylon sa inyo because I will touch him. Okay? Ingon pa niya sa gitawag na verse 13 mga kayong problema mo ni. But if ye say, ingon pang Ginoo, we will not dwell in this land, neither obey the voice of the Lord your God, saying, no, but we will go into the land of Egypt, where we shall see no war, nor hear the sound of the trumpet, nor have hunger or bread, and there we will dwell. Pero ang inyo nang buhaton, magpagahe gid mo ulo, muadto gid mo Egypt. And if you would read verses 16 onwards mga kaigsunan, ang giingon sa Ginoo, ang inyong gibiyaan nga gikahadlukan diri sa Jerusalem, sa Israel nga butang, kung mulayas gid mo Egypt, di mo magpabilin, maunoon ang inyong maangkon, maglisod mo, mga matay mo, magtawag nga magsakit mo, and mahimo mong pakaulawan dito sa Egypt. Sumala pa ni Jeremiah mga kaigsunan from the mouth of the Lord. So now, they have two choices mga kaigsunan. Duha ilang pilion. Whether they will pursue security or spirituality. And a lot of people in our time today mga kaigsunan, mauna ang atong ginatubang. Unsa man ang atong pilion, ang gitawag nga spirituality ba, ang Dios ba, or atong pilion ang security sa atong kinabuhi, ang seguridad sa atong kinabuhi mga kaigsunan. And sad to say, ato makitaan that the Jews choose security. Even though God said, do not go, abide. And ato makita mga kaigsunan, they refuse to receive the counsel of God, gikan kang gitawag nga Jeremiah mga kaigsuonan. And they go, niadto gihapon sila. And God warned them, ug muadto mo didto, I will give you fury. Ngun pang pulong sa Ginoo sa verse 18 mga verse 17 ta magsugod, the Bible says, so shall it be with all the men that set their face to go into Egypt, to sojourn there. They shall die by the sword, by the famine, and by the pestilence, and none of them shall remain or escape from evil that I will bring upon them. For thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, as mine anger and fury hath been poured forth upon the inhabitants of Jerusalem, so shall my fury be poured forth upon you when ye shall enter Egypt. Kung unsa kung kasuko o kapungot, akong gihatag sa inyo when you were in Jerusalem because of your stiff-neckedness. Kung moadto mo Egypt, may fury nga waldi masukod will be thrown to you. Anang Ginoo, anang warning sa Ginoo mga kaigsuonan. Now, ato makita nga they must choose between the choices, spirituality or security. And you know what happened? Ang gipili nila mga kaigsuonan ay security. Mas gipili nila ang pag-preserve sa ilang kaugalingon. Now, kabalo mo sa ilang, di ba nagsaad sila? Nga, ang saad nila, nga, Jeremiah, sulti ilang mispulong sa Ginoo, sulti ilang mi kung unsa ang tambag sa Ginoo. Kay kung unsa man yang isulti, amog yung tumanon, amog yung sundon. Maunas Jeremiah niingon, sige, ingnon ako, maampo ko, pero isulti na ako ang tanan, walang labis, walang kulang. Now mga kaigsunan, dili man sila motuo. Kabalo kaon silang gibuhat. Chapter 43 mga kaigsunan, tanawa. The Bible says, verse 2, then spake Azariah the son of Hoshiah, and Johanan the son of Kareah, and all the proud men saying unto Jeremiah, thou spakest falsely. Dili man na tinuod ang imong giingon Jeremiah. Dili na gikan sa Ginoo. Meaning, nakasaad man sila, nga mutuman sila bisag unsay isulti sa Ginoo. Karon kay dili man sila kadawat pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, then they are saying nga Jeremiah, mali na imong gisulti, false na makakalang. You see? And look at this. The Lord our God hath not sent thee to say, go not into Egypt to sojourn there. Pero kabalo ka kinsa lang ipasanginlan, verse 3 sa chapter 43. But Baruch the son of Neriah setteth thee on against us
for to deliver us into the hand of the Chaldeans, that they might put us to death and carry us away captives into Babylon. Ilang ipasangin lang si Baruch. Si Baruch, mga kaigsunan, ang amanuensis ni Jeremiah. So, ang amanuensis, meaning siya ang secretary ni Jeremiah, mga kaigsunan. And at this time, si Jeremiah, idara na. Unya, ilang gipasangin lang si gitawag nga Baruch, kasi Baruch may batanon, si Baruch may murag kusgan, si Baruch karon ang nagsulsol kuno kang Jeremiah nga mauna ang isulti sa ilaha, mauna ang di sila mo to. Daw ang ilang gibuhat, mga kaigsuunan, ila karon nga gikuha ang tanang mga babayi, tanang mga taong nabilin, giapil pa nila si Jeremiah, mga kaigsuunan, og si Baruch, og dalag Egypt. You see? That's what happened. Siguro noon sa kagibati ni Jeremiah ning panahon na nuluyang Jeremiah. Si Jeremiah, mga kaigsuunan, giingnan sa Ginoo nga di mangadto. Ila karong gigapos, gidala nila didto sa sa Egypt. Gidamay-damay nila si Jeremiah, mga kaigsuunan. Napugos og uban si Jeremiah og si Baruch paingon sa Egypt, mga kaigsuunan. And they were going there. Wala na mabuhat Jeremiah. Kaya ang mga katawhan naka-decide naman, mga kaigsuunan. Okay, ingon pa sa verse 6, giapil nagdalas Jeremiah si Baruch, mga kaigsuunan. And pag-abot dito sa gitawag nga Egypt, specifically in a place called Tapanis. There is Tapanis na ay gitawag nga palasyo si Pero aning lugar, ang Pero aning lugar, mga kaigsuunan. Now, na ay gihatag nga prophecy ang Ginoo kang Jeremiah. If you would read in verse 9, verse 8 to 9, then came the word of the Lord unto Jeremiah in Tapanis, saying, take great stone in thine hand, and hide them in the clay, in the brick kiln, which is at the entry of Pharaoh's house in Tapanis, in the sight of the men of Judah. Unsa may buhaton niya sa mga bato. Ingon pa, kung ako lang isulti sa inyo sa netabo, si Jeremiah, mga igsuunan, gisugos Ginoo, magkuhag bato, unya iyang bungkalon ang dalan, katong mga bricks nga dalan, unya bungkalon niyang dalan at ubangan sa balay sa Pero, unya pagkahuman ilubong to niyang bato didto, iya din tong ibalik ang mga bricks. Unya ang iyang isultis, mga katawan, nga diri niining akong gilubungan sa bato, magtukod o gingharian ang hari sa Babylon diri. You see? Og iya karon nga invade ang gitawag nga Egypt. You see, damay pang Egypt lang kagay ulo, mga kaigsuunan. You see, so atong makitaan, what happened after 20 years, gikan aning panahon na, mga kaigsuunan, the king of Babylon invaded the king Egypt, and in this very place, nga gilubngan ni Jeremiah bato, nagpatukod og palasyo ang hari sa Babylon. And according to modern archaeologists, mga kaigsuunan, kung imo ning pangitaon nga lugar karon, they have discovered that here is found a house of Pharaoh, and over the house of Pharaoh is found a temple or a house of the Babylonians. You see? So ato makitaan, it is confirmed by modern archaeologists ang mga nangapangitabo nining maong lugar, mga kaigsuunan. You see? And ato makitaan, nagpagahay yung ulo ang mga Hudiyo. They have stayed there. And karon, nagpuyo na sila sa Egypt. Abot as chapter 44 sa tuwang text. Pagpuyo nila Egypt, mga kaigsuunan, ang kadaot palagid nila, kay kung unsa ang mga Diyos-Diyos didto sa Egypt, mga kaigsuunan, ila pong gisimba, mga kaigsuunan. Ilang gisimba ang mga Diyos-Diyos sa gitawag nga Egypt. And look at this, verse 5, chapter 44. Okay, verse 4, chapter 44. Howbeit I sent unto you all my servants, the prophets, rising early and sending them, saying, O do not this abominable thing that I hate. But they hearkened not, nor inclined their ear to turn from their wickedness, to burn no incense unto other gods. Wherefore my fury and mine anger was poured forth, and was kindled in the cities of Judah, and in the streets of Jerusalem, and they are wasted and desolate as to this day. Therefore now, thus saith the Lord, the God of hosts, the God of Israel, wherefore commit ye this great evil against your soul, to cut off from you man and woman, child and suckling out of Judah, to leave you none to remain.
You see? Ingon pa rin verse 9, have ye not forgotten the wickedness of your fathers? Nakalimot na mamos gihimo sa inyuhang mga kaamahanan? Now sadly, di ba? We remember Exodus. God already saved them from Egypt. But mga kaigsunan, they want to return to Egypt. Muna'y problema sa daghang mga Kristohanon karon mga kaigsunan. Ang mga Kristohanon giluwas na sa Ginoo gikan sa kalibutan. But because of some problems nga niabot sa ilang kinabuhi, they wanted to go back right away to the world. And there will be curses nga moabot because of that wrong move sa ilang mga kinabuhi, mga kaigsunan. And this is what happened sa mga Hudiyo at this time. They go back to Egypt. Egypt is the world, picture of the world. They were there. And God saved them from Egypt. They have forgotten the 40 years in the wilderness. They have forgotten the great and mighty hands that saved them from Egypt. They have forgotten all the miracles. They have forgotten how God provided for them. And now, they wanted to go back to Egypt, mga kaigsunan. It's a big problem. And pagkahuman pagyud sa Egypt pagyud, pagbalik nila dito, nagsimba sila pag-usab sa mga Diyos-Diyos nga naa dito sa Egypt, mga kaigsunan. In our text, muna background sa itong text, muna hinungdan niabot sila sa Egypt. Pag abot pagyud dito sa Egypt, ang ilang mga babae, ilang mga lalaki, nag-offer kang Astaroth, the Queen of Heaven. And I believe, mga kaigsunan, that is, di ba ang gitawag nga Virgin Mary, the mother, the Blessed Mary, mga kaigsunan, the mother of the Lord Jesus Christ, gitawag po dyan Queen of Heaven karon. You see? And ato makita that more likely, the title Queen of Heaven is taken from the idols of the ancient world. Nagitawag po nila Queen of Heaven. Very sad. People worship the Blessed Mary as the Queen of Heaven today, in which maunang ginabuhat sa mga pagans kaniadto, nagikasukan kay Ginoo. Now karon, mga kaigsuunan, if you would see, nagwarning ang Ginoo nga undangin na ninyo. Imbis kay magbinutaan na walang mo diri sa Egypt para kaluyan mo sa Ginoo, nagsimba naman ang most like Dios. You have worship other gods. And ang tubag nila, dili may mutuoan na imong giingon, Jeremiah. Di may mutuoan na sa imuha. Diba, kung ibasa ganyan verse 17, kay sa panahon, tanawa, kung basahon sa inyo pag-usaba, atong klaruhon, gikan sa Bible, verse 17, 44:17. But we will certainly do whatsoever thing goeth forth out of our own mouth, to burn incense unto the Queen of Heaven, and to pour out drink offering unto her, as we have done, we and our fathers, our kings, and our princes in the cities of Judah. Among ipadayon diri ang among pagsimba sa Queen of Heaven didto, nganuman, and in the streets of Jerusalem. For, look at this, then, kaniadto, had we plenty of victuals, daghan mig makaon, and were well, and so no evil. Wala man problema sa una katong pagsimba namo sa Queen of Heaven. Wala man minaglisod atong panahon na. Look at that. And now in verse 18, but since we left off to burn incense to the Queen of Heaven, so good yun nga wa nami nagsimba sa Queen of Heaven. In our time today, so good yun nagbiya nami sa pagsimba kang Mama Mary. Siguro mo na ang gitawag nga istoryas mga tao karon, mga kaigsunan. Higala, we really honor Mary, Mama Mary. And ako personally, dili ko against nga tawgon si Mary og Mama Mary, mga kaigsunan. I'm not against it. Ngano? Kita makatagbo ka og kanang tiguwang sa dalan, tawag nimo nanay. Di ba? Makatagbo kag gitawag tigulang idaran nga dili nimo kaila, nanay imong tawag. Nganong mo tawag man kag mama or nanay sa usa ka tiguwa nga wa ka kaila? Sa inahan na noon ni Jesus Christ, di ka mo tawag. You see? So, it is our way of respecting her. There's nothing wrong with that. Kung gusto ka mo tawag kang Blessed Mary, Mama Mary, it's okay. Tawag ko ginimog nanay, itong tagbo ni Musdala no kakaila na maligya gulay. You see? Now, but to worship her as God, to worship her as equal with the Lord Jesus Christ, to worship her as someone nga taas kaayo nga Dios, it's an insult to her.
You see? Natanawa mga kaigsunan. Ingon pa nila, since we left off to burn incense to the Queen of Heaven and to pour out drink offering unto her, we have wanted all things. Ano sabi wanted all things? Meaning, nakulangan sila. They are in want. Nagkalisod sila. And have been consumed by the sword and by the famine. Nangapildi na noon, mis kaaway. We are consumed. Sukad atong among pagbiya sa Queen of Heaven. Sumala pa nila. So maybe no, nasa inyo ha karon diri, you are a worshipper of the Blessed Mother kaniadto. Pero niundang na ka, unya nagkaproblema ka, nagkalisod ka. Sino guna na ka mo balik na lang kung simba ka Mama Mary, oy, magpadayon ko gitawag nga rebulto diri sa amoang panimalay kay gitawag nga nagkalisod na manuon ko sugad ko ni hunong. Higala igsoon, maybe God is just testing you. Or maybe just like this text mga kaigsuunan, unsa man ang giingon ni Jeremiah, verse 21, look at this. This incense that ye burned in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem, ye and your fathers, your kings and your princes and the people of the land, did not the Lord remember them and came it not into his mind? You see, unsay argument ni Jeremiah? Oy, katong inyong pagsimba-simba kaniadto, maotoy hinungdan nganong nagkalisod mo karon? Niabot ng tunglo. Kay remember mga kaigsuunan, verse 22, so that the Lord could no longer bear because of the evil of your doings, and because of the abomination which ye have committed, therefore is your land a desolation, and an astonishment, and a curse without an inhabitants as at this day. Niabot nagtunglo. Remember mga kaigsuunan, God do not settle your account every end of the week. Kaya yung every end of the week pa, maningil ang Ginoo mga kaigsuunan, daghan na kaayo karon mga taong dili na magtinarong na siguro. But God gave us time. Naay time lap nga aya moabot ang tunglo, tagaan pa kag chance Ginoo nga magbag-o. Tagaan pa kag chance sa Ginoo nga mo repent mga kaigsuunan. Anang mga Hudiyo, timing kaayo niabot ang gitawag nga kalisod og tunglo sa ilaha sa Ginoo because of their gitawag nga refusal pag-worship sa tinuod nga Dios. Ila pa yung ipasanginlan nga nibiya silang simbas Dios. Igsoon ay pasanginli ang Ginoo sa imong kalisod. You see? Look at what have you done sa imong kinabuhi. Maybe it's because of that. And God is disciplining you. Na-disiplina ka sa Ginoo and remind you that you need to worship the only true God alone and no other. Nalilain. Maybe nasa tuwa karon diri you still worship mga saints, mga ribulto, dagkot pa kag kandilas mga ribulto mga kaigsunan. Higala. I beseech you, undangin na and go back to the true God. You see, kung imo nang gusto undangan, I am ready to receive it. Ako'y dispose ana, ako'y bahala na. Dili ta na mga post sa Facebook bitaw nga buak-buakon, wala na mao mga kaigsunan. We are not doing it. We will dispose it in the right manner mga kaigsunan. Remove the curse sa imong kinabuhi. Go back to God. Go back to God. Og layo man kadiri sa kidapawan, atong makitaan, go to the nearest Baptist church and ask the pastor, pray for me, pastor. And tabangi ko, naluwas na ko, pastor, and I have received my Savior Jesus Christ as my Lord and Savior, and I want to surrender these things. And ang iyo lang tong maong pastor nga, pastor ay pwede ni dili ani gitawag nga i-post pa sa Facebook nga buak-buakon. Ngano, pwede man ka mapriso pud ana. Kuwi mo nang buhaton because it is against the law in our constitution sa Pilipinas. Because the religious feelings of some people will be affected and they can file a case against you. So likay na nga mga problema mga kaigsunan, and it is between you and God. Surrender na sa Ginoo. You see? So atong gitawag nga makitaan nga ang hinungdan di ay nganong nagkalisod sila kay God was disciplining them. Ang gusto lang tas Ginoo that they will go back to Him and worship the true God. You see? So mga kaigsuonan, ato makita, maybe some of us karon, there are some problems that you are facing sa imong kinabuhi. I hope dili nimo basolon ang Ginoo.
Di ka mo ingon nga ay sa una katong lahi pa akong relihiyon wala man ni nahitabo sa ako. Karon naman noon nga nabaptis na ko. Higala igsoon. Atong gitawag nga makita, it happened. And it is very very similar to what happened sa panahon ni Jeremiah, mga kaigsunan. Ang gusto lang gid sa Ginoo, stay in Him, abide. Di ba? Unsay giingon niya, going back mga kaigsuunan, there is a verse 10 sa chapter 42, if ye will still abide, pa niya, in this land, then will I build you, and not pull you down, and will plant you, not pluck you up, for I repent of the evil that I have done unto you. So igsoon, abide in God, abide in the true God. Biya na sa mga butang nga hinimulag tao, mga kaigsuunan, and worship the true and living God. And trust Him, and sultian di ka, mga kaigsuunan. Di ka pasagdan sa Ginoo. God will always be with you. Kay nagsaad man siya sa imo, ha. Di ba? And what happened to these people? Kabalo ka? All of the people in this Israel, kung padayon mo basa chapter 44 nga nag-adtog Egypt, nangamatay tanan. They all died. Pero naay nangabuhi. Kasi kinsa may nangabuhi, kung basahon nimo mga kaigsuonan, verse 28, yet a small number that escaped the sword shall return out of the land of Egypt into the land of Judah, and all the remnant of Judah that are gone into the land of Egypt, so to sojourn there, shall know whose word shall stand, mine or theirs. Kuya awas gingon sa Ginoo eh. Naay nisibat, naay mga nakarealize, mga kaigsuonan, nga nibiyag Egypt, and we praise and thank the Lord. Naay nakarealize. E nag-ingon ang Ginoo, katong mga nagpabilin didto o katong mga nangadto, ma-realize raon niya nila, ingon pang Ginoo, verse 28, kung kinsa gyud ang pulong nga tinuod, kinsa gyud pulong ang mabarog, ang ako ba o ang ila, ingon pang Ginoo, mine or theirs. So igsuon, ayaw gyud attempt ang Ginoo, sultian di ka, ang pulong gyud sa Ginoo mo'y makabarog ug ang matuman dili ang imo. Nayop imo nang ma-realize. And you tonight will say, Lord, by your grace, I will obey. Unsa man ang imong giingon Ginong Dios, I will follow. Kay nasayod ko, imong pulong gyud mo'y mubarog sa katapusan. Maybe along the way, naapay murag mga shaking nga magduha-duha ka, but sa katapusan, I can guarantee to you, that the word of God will stand, not ours. You see? But karon mga kaigsoon, if you are still in the crossroad karon, basing wala pa ka nag-angkon sa imong kalawasan, Jesus Christ namatay tungod sa imong mga sala, gilubong ug nabanhaw para ikaw matarungon. Igsuon, namatay siya tungod sa imong mga sala. Ang imong angay buhaton karon tuuhin na sa imong tibuok kasing-kasing, nga kaya kaniyang luwason kung mutawag ka sa iha karon. Tawag ka sa Lord Jesus, luwas sa taon ako. Baguha ko Ginoo, tabangi ko Ginoong Dios nga makatuman ko sa imong sugo. Save me today. Receive Him as your Lord and Savior, and He will save you today. Usa ka awit alang kanimo igsoon. Ang kinabuhi ko matagutlo, may kusog batok sa pagsulay, kay nagsalig ko sa Amahang Diyos, nga nagpala sa kahadlok ko. Si Jesus gayud ang maluluyon, nga naghatag sa labing mahal, na siya sa akong kagulanan, siyang kalipay ug pahulay ko. Matag adlaw iya kong kuyugan, sa malulot man nga grasya niya, ug ang akong mga kasakitan, ngayang giangko ng tanan. Si Jesus ra ang labing
kini mao ang saad niya. Makampo ta. Daligon ka, O Diyos, ning taknas gabhion. Salamat, Lord, sa mga pahinumdum nimo Ginoo. Sa mga pangitabo, sa mga Jewish people kaniadto. And we could really see it in our lives today, happening Ginong Dios. I pray that you would allow us to learn the lessons of the past, that we could know what to do in our present lives. Aman, bless ang matag usa. Ligo na ang mga katawhan Ginong Dios to have the courage to obey and to follow your will. Help us, Lord, to kneel down and pray and ask you, Lord, kung unsa mo angay buhaton o kung unsa man ang imong tubag Ginong Dios. Help us to obey you, Lord. I pray, Ginoo, nga ikaw maghatag ka namo amahan og kalipay as we continue to serve you. Bless this Bible study every night Ginong Dios nga nahimong blessing sa daghang mga katawhan. I am praying, Ginoo, nga ikaw pud magauban kang Pastor Danilo. I am praying, Lord, nga imong healing hand mo hikap kaniya ingon man, Lord, sa iyang mga anak. I pray, Lord, that you would be with them, provide their needs, Lord. And imong alagad Ginong Dios ay pasagdi amahan. Salamat sa imong kaayo, salamat sa imong gugma alang kanamo, Lord. Bless each of us. Protect us, Lord. Agay tugot Ginong Dios nga dunay mahitabo sa matag usa kanamo nga dili maayo amahan. Help us mahimo ming mas magamit alang sa imong kaymayan and protect us, Lord, as we serve you. Salamat sa imong paguban kanamo karong gabi una, tagahimig maayo nga pahulay. Sa ngalan ni Jesus gipangayo namo ang tanan. Amen and amen. Amen. Salamat ug maayong gabi sa atong tanan. Amen, Pastor.